Tahimik na nakaupo si Lolo Juanito sa lumang upuan sa kanilang balkonahe. Sa kanyang edad na 72, marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Katulad na lamang ng kahirapan, tagumpay, at sakit ng pagkawala ng asawa. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lamang ang kanyang pinapahalagahan ngayon. Ang kapakanan ng kanyang nag-iisang apo na si Luisa. Lumaki si Luisa sa piling ng Lolo Juanito niya. Bata pa lamang, ay iniwan na sila ng mga magulang nito upang mga ibang bansa. Kaya naman bukod sa pagiging lolo, naging ama at ina na rin siya para kay Luisa. Minahal niya ito ng higit pa sa kanyang sarili. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niyang may kakaiba sa ugali ng dalaga. Maganda, matalino, at moderno itong si Luisa. Marami ang humahanga sa kanya. Ngunit sa likod ng maputing balat, mamahaling damit, at matamis na mga ngiti, ay may bahid ng kayabangan na hindi maitago kay Lolo Juanito. Madalas niyang marinig ang apo na nagrereklamo sa maliit na bagay, o kaya na may umiiwas sa mga taong mahirap. Ayaw niya sa mga pulubi, at kung minsan, ay nagbibitiw pa ng masasakit na salita. Isang gabi habang nagkakape, kinausap siya ni Luisa patungkol sa kanyang nobyo. "Lo, gusto kong makilala mong mabuti si Ramil. Siya ang lalaking mahal ko. Baka siya na talaga ang para sa akin." Masayang sabi ng kanyang apo. Tumango lamang si Lolo Juanito. Nakilala na niya si Ramil, isang simpleng binata na nagtatrabaho bilang mekaniko. Malinis sa katawan, magalang, at laging may daladalang regalo tuwing dadaan sa kanilang bahay. Sa una ay nagustuhan ni Lolo ang binata. Ngunit dahil sa dami ng kanyang naranasan, natutunan na niyang hindi dapat basta-bastang magtiwala sa una mong nakikita. "Maganda kung mabuti talaga ang puso ng nobyo mo, apo," tugon ni Lolo Juanito. "Pero minsan, iha, hindi mo kaagad makikita ang tunay na kulay ng isang tao. Doon mo malalaman kapag dumating na ang pagkakataong wala silang makukuha mula sa iyo." Napakunot ang noo ni Luisa. "Ano pong ibig niyong sabihin, Lo?" "May paraan para subukin siya," sagot ng matanda. May ngiting puno ng lihim na plano. Kinagabihan, hindi makatulog si Lolo Juanito. Naiisip niya kung papaano niyang matitiyak ang pagkatao ni Ramil. Hanggang sa pumasok sa isip niya ang isang kakaibang ideya. Magpapanggap siyang pulubi. Alam niyang delikado iyon para sa kanyang edad. Ngunit handa siyang gawin ang lahat para makita kung totoo ang sinasabi ni Ramil na pagmamahal at kabutihan ng puso para sa kanyang apo. Hindi niya ibabalita kay Luisa ang kanyang gagawin. Mas mabuti na ang lihim upang natural na makita ang reaksyon ng dalawa. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa isang mataong kalsada, malapit sa terminal ng jeep. Paboritong dinadaanan ni na Luisa at Ramil tuwing uuwi. Nakakalungkot tignan ng kanyang sarili nang isinuot niya ang maruming damit na itinago niya mula sa lumang baul at sinadyang huwag mag-ahit ng balbas upang hindi siya makilala. At habang nakaupo sa kilid ng kalsada, may karton na may nakasulat na palimuspo. Dama niya ang kakaibang kaba. Sa isip niya, kung mabuti si Ramil, siya na ang magpapatunay. Ngunit kung hindi, masisira ang tiwala ko sa kanya. Ngunit hindi niya alam, sa eksperimentong ito, hindi lang ang nobyo ng kanyang apo ang kanyang madidiskubre. Mainit ang sikat ng araw na yon. Pawis na pawis si Lolo Juanito habang nakaupo sa gilid ng kalsada. Hawak ang lumang karton na may nakasulat na palimuspo. Wala ni isang nakakapansin sa kanya kung hindi ang ilang mga batang naglalaro na minsan pa nga ay tinatawanan siya dahil sa kanyang itsura. Ngunit tiniis niya ang lahat ng iyon. Ang mahalaga sa kanya
ay ang makita ang tunay na kulay ni Ramil. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas nang makita niya mula sa malayo ang pamilyar na anyo ng kanyang apo. Maganda si Luisa, sa suot nitong mamahaling bestida, at nasa tabi niya si Ramil na nakaputing polo at may dalang bag. Habang papalapit ang dalawa, napalunok si Lolo Juanito. Ngayon na magsisimula ang kanyang pagsubok. Paglapit nila, agad na napansin ni Ramil ang matandang pulubi. Saglit siyang huminto at tinapik si Luisa. "Han, sandali lang ha. Parang kailangan ng tulong ng matanda," sabi ni Ramil. May malasakit sa tinig. Umirap si Luisa. Hay nako Ramil, wag mo nang pansinin yan. Ang dami ng ganyan titong nagkalat. Baka sindikato lang yan. Pero hindi nakinig si Ramil. Nilapitan niya ang matanda at bahagyang yumuko. "Lolo, kamusta po kayo? Kumain na po ba kayo?" Nagpigil ng ngiti si Lolo Juanito. Mahigpit niyang kinontrol ang kanyang sarili upang hindi makilala. Pinilit niyang palamlamin ang kanyang boses at sumagot ng mahina. "Hindi pa po. Kahit kaunting tinapay lang po sana." Agad na hinugot ni Ramil ang pitaka at nagabot ng barya at ilang papel na pera. "Pasensya na po kayo dito, Lo ha. Ito lang po muna ang meron ako ngayon. Bumili po kayo ng makakain nyo at mag-ingat po kayo ha." Kasabay nito, iniabot niya ang dala niyang tinapay na para sana kay Luisa. "Lolo, ito po. Mas makakabuti po ito kaysa sa pera." Halos madurog ang puso ni Lola Juanito dahil sa kanyang nakita at nasaksihan. Totoo ang malasakit ni Ramil. Hindi lang basta abot ng pera kung hindi pati pagbibigay ng pagkain. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, kitang-kita niya ang pagkairita ng kanyang apo. Ramil naman, lagi ka nalang ganyan. Kung sino-sino na lang ang pinapansin mo. Baka madumihan pa tayo niyan eh. Bulong ni Luisa. Halatang naiinis. Ngumiti lang si Ramil at muling tinapik ang balikat ng matanda. "Lo, mag-ingat po kayo ha. Sana'y maging maayos po ang araw nyo." Habang papalayo ang dalawa, sumalyap si Lolo Juanito sa kanilang likuran. Si Ramil ay nakangiti pa rin, ngunit si Luisa ay naglalakad ng padabog. Ramdam niya ang distansya ng puso ng kanyang apo sa mga taong mahihirap. "Nako, ang apo ko talaga. Mukhang nagkamali ata ako ha." Bulong ni Lolo Juanito sa sarili. Ngunit sa kabilang banda ay napangiti siya ng bahagya. "Pero itong si Ramil, may puso siya." Sa unang pagsubok pa lamang ay nagsisimula ng mabuo ang hinala niya. Hindi ang nobyo ang may problema, kung hindi marahil ay ang mismong apo niyang pinakamamahal sa lahat. Mula ng unang araw na nagkunwari siya bilang pulubi, mas naging porsigido si Lolo Juanito na ipagpatuloy ang kanyang pagsubok. Araw-araw, bago pa man dumating sina Luisa at Ramil mula sa kanilang pinupuntahan, pumapwesto na kaagad siya sa gilid ng kalsada. Kahit mahirap at nakakapagod, tinitis niya ito, alang-alang sa katotohanang nais niyang makita. Sa ikatlong pagkakataon na nasilayan niya ang dalawa, muling nagpakita ng malasakit si Ramil. Hindi lang siya nagbigay ng barya. Kinamusta pa nito ang kalagayan niya. "Lo, ayos lang po ba kayo rito? Wala bang nang-aabuso sa inyo?" Tanong ni Ramil, na halatang nag-aalala. Napailing ang matanda. "Sanay na po ako dito. Maraming taong lumalampas lang." Saglit na tumahimik si Ramil, saka nagsabi, "Kung may pagkakataon po, dadalhan ko po kayo ng damit at pagkain. Hindi tama na ganito kayo." Napalunok si Lolo Juanito. Hindi siya makapaniwala sa kabila ng simpleng pamumuhay ng binata. Ganito kalalim ang malasakit sa isang taong hindi niya kilala. Sa gilid, narinig niya si Luisa na nagbubulong-bulong na naman. Halatang mainit ang ulo. Ramil, tama na nga yan. Sobra ka na. Puro na lang pulubi ang iniintindi mo. Paano naman ako? Hindi ba ako importante sa'yo?
Napatingin si Ramil kay Luisa at ngumiti ng mahina. Mahal, syempre importante ka sa akin. Pero hindi ibig sabihin nakakalimutan na natin ang ibang tao. Hindi mo alam, baka tayo rin ang mangailangan balang araw. Hindi na sumagot pa si Luisa. Bagkos ay umiwas na lamang ng tingin at naglakad ng mas mabilis. Nilingon ni Ramil ang matanda at nagpaalam muna bago sumunod sa nobya. Kinagabihan, habang nag-iisa sa kanyang silid, nagmuni-muni si Lolo Juanito. Bakit ganon ang apo kong si Luisa? Bakit tila mas mahalaga sa kanya ang sarili kesa sa kapwa? Parang may mabigat na bato sa kanyang dibdib habang iniisip na baka siya ang may pagkukulang sa pagpapalaki rito. Lumipas ang ilang araw at tuloy-tuloy ang pagmamasid ng matanda. Habang tumatagal, mas lalo niyang napapansin ang dalawang magkaibang mukha. Si Ramil na laging nakahandang tumulong, nag-aabot ng kahit na kaunting barya o pagkain, at may kasamang malasakit sa bawat salita. Si Luisa, na laging umiiwas, naiinis, at minsan pa'y nagtataas ng boses kapag nakikita niyang nakikipag-usap si Ramil sa pulubi. Isang araw, narinig ni Lolo Juanito ang sinabi ng kanyang apo. Ramil, kung ipagpapatuloy mo pa ang pagiging abala sa mga taong ganyan, baka pag-isipan ko kung ikaw pa ba ang dapat kong makasama. Hindi ako pumasok sa relasyon na puro awa at kawang-gawa ang kasama. Nanlamig si Lolo Juanito sa kanyang narinig. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw na sa kanya na hindi pala ang nobyo ang dapat na pagdudahan. Bagkus ang mismong apo niya, na mahal niya, ang tila nawawala ng malasakit sa kapwa. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang agam-agam sa kanyang puso. Muling dumaan ang ilang linggo ng pagpapanggap ni Lolo Juanito bilang pulubi. Sa bawat araw, mas malinaw sa kanya ang pagkakaiba ng dalawang kabataan. Ang busilak na puso ni Ramil at ang malamig na damdamin ni Luisa. Ngunit isang pangyayari ang tuluyang nagpatibay ng kanyang hinala. Isang hapon, masama ang pakiramdam ni Lolo Juanito dahil sa init ng panahon. Hindi siya nakalapit sa lilim at nanatiling nakabilad sa araw. Mahina ang kanyang katawan at ramdam niya ang bigat ng bawat hinga. Pinilit niyang manatiling nakaupo. Hawak ang kartong may nakasulat na palimos po. Eksakto namang dumating sina Luisa at Ramil. Mula malayo, agad na napansin ni Ramil ang matanda na tila nanginginig. Han, sandali lang ha, mabilis niyang sabi habang tinakbo ang kinaroroonan ni Lolo Juanito. Lo, ayos lang po ba kayo? Ang putlahan niyo po ah. Nagkunwaring mahina si Lolo Juanito. Nahihilo po ako. Parang lalagnatin. Agad na tinanggal ni Ramil ang kanyang dalang payong at pinunasan ng pawis ng matanda. Hintayin niyo po ako rito ha. Bibili lang po ako ng gamot at tubig. Walang pag-aatubiling tumakbo si Ramil sa pinakamalapit na butika. Iniwan niya si Luisa na nakatayo sa gilid. Halatang inis na inis ito. Grabe ka naman, Lolo. Kung sino ka man, nakakaperwisyo ka. Kung magpahinga ka na lang sana sa lugar niyo eh. Hindi ka sana nagkakaganyan at hindi mo kami naaabala. Pigil na sambit ni Luisa sa matanda na halatang nagtitimpi. Nanindig ang balahibo ni Lolo Juanito. Masakit sa kanyang puso na marinig mismo mula sa kanyang apo ang ganoong mga salita. Parang may kutsilyong tumusok sa kanyang dibdib. Ang akala niya, ang nobyo ang kailangang subukin. Pero ngayon, ang kanyang sariling apo pala ang bumiko sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik na nga si Ramil. May dala siyang tubig, gamot, at may kasama pang tinapay. Lo, inumin niyo po muna ito. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Maingat niyang inilalayan ang matanda hanggang sa makahanap ito ng mas komportableng mauupuan. Salamat sa iyo, apo ha. Mahina ang tinig ni Lolo Juanito. Halos hindi makatingin sa apo na nakatayo lamang sa tabi at nakakunot ng noo.
Ramil, tara na nga. Ang dami pa nating pupuntahan. Huwag na nating sayangin pa ang oras natin dyan. Sabi ni Luisa, hindi may tago ang pagkainis. Ngunit hindi kaagad umalis si Ramil. Mahal, sandali lang. Hindi ko kayang iwan ng isang taong ganito ang kalagayan. Kung gusto mo, mauna ka na. Sasama ako pag sigurado na akong ayos na siya. Sa narinig niyang iyon, parang lalo pang nadurog ang puso ni Lola Juanito. Sa isang banda, napahanga siya ng todo kay Ramil, na kayang isang tabi ang sariling interes para lamang sa kanyang kapwa. Ngunit sa kabilang banda, nadismaya siya ng lubos sa kanyang minamahal na apo, na hindi man lamang nagpakita ng kahit katiting na malasakit. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa, isang matinding tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Naging mali ba ang pagpapalaki ko kay Luisa? Ako ba ang nagkulang kung bakit siya naging ganito? At sa mga araw na yon, tuluyang nabasag ang ilusyon niya. Hindi na siya nagdududa. Hindi si Ramil ang dapat na subukin, kung hindi ang kanyang mismong apo, na pinakaingat-ingatan niya. Pagkalipas ng ilang araw mula nang magkasakit siya habang nagpapanggap, nagdesisyon si Lolo Juanito na tapusin na ang kanyang pagsubok. Hindi niya na kayang tiisin ang nakikita. Isang Ramil na busilak ang puso at isang Luisa na tila manhid sa kapwa. Ngunit higit pa sa sakit ng katawan, mas mabigat ang bigat ng kanyang nadarama sa puso. Isang gabi, nagpasya siyang kausapin ng dalawa. Naganda siya ng simpleng salo-salo sa kanilang bahay. Gaya ng nakagawian, tuwing may espesyal na okasyon, sa hapag ay magkatabi sina Luisa at Ramil. Masayang nagkikwentuhan. Tahimik lamang si Lolo Juanito. Pinagmamasdan sila. Iniipon ang lakas ng loob para sa isang revelasyon. Revelasyong alam niyang ikakagulat nila. Matapos ang hapunan, nilagay niya ang kanyang tasa ng kape sa mesa at huminga ng malalim. May kailangan akong sabihin sa inyo. Panimula ng matanda. Napatingin si Luisa, halatang nagtataka. Ano po yun, Lo? Habang si Ramil naman ay nakikinig ng seryoso. Marunong gumalang sa bawat salita ng nakakatanda. Nitong mga nakaraang linggo, sinusubukan ko kayong dalawa. Dahan-dahang sambit ni Lolo Juanito. Nagpanggap akong pulubi sa kalsada. Ako ang matandang lagi niyong nakikita sa gilid ng daan. Namilog ang mga mata ni Ramil. Tila hindi makapaniwala. Kayo po yun, Lo? Diyos ko, bakit niyo po ginawa yun? Samantalang si Luisa ay biglang natigilan, namutla at hindi makatingin sa lolo niya. Nagpatuloy si Lolo Juanito. Dahil gusto kong makita kung anong klase ng tao ang magiging kasama ng apo ko. Gusto kong malaman kung totoo ang kabutihan, kung hindi lang sa panlabas. Huminto siya saglit at tumingin kay Ramil. At ikaw, iho, pinahanga mo ako ng sobra. Hindi mo alam na sinusubok lang kita. Ngunit ang puso mo ay bukal sa pagtulong. Hindi mo alam kung sino ako. Ngunit hindi ka nag-atubiling ibigay ang meron ka. Maraming salamat sa iyo, iho. Namula si Ramil at pagkatapos ay napayuko. Lo, wala po yun. Sa totoo lang po, hindi ko naman kayang baliwalain ng isang taong nangangailangan. Bata pa lang po ako. Tinuruan na po ako ng mga magulang ko na ang pagtulong ay hindi dapat pinipili. Napangiti ng bahagya si Lolo Juanito, ngunit agad ring bumigat ang kanyang tingin nang lumapit siya kay Luisa. Ikaw naman, apo. Nakita ko rin ang tunay mong ugali. Hindi ko akalaing sa kabila ng lahat ng itinuro ko sa iyo, ganyan ang ipapakita mo. Pinapahalagahan mo lamang ang sarili mo, pero wala kang malasakit sa iba. Masakit, Luisa. Masakit para sa akin ang natuklasan ko. Nanlaki ang mga mata ni Luisa at sa halip na umamin, bigla siyang nagtaas ng boses. Lo, ginawa niyo akong katawa-tawa. Paano niyo nagawa yun sa akin? Ginawa niyo akong tanga sa harapan ni Ramil. Hindi kita ginawang tanga, apo.
Mariing sagot ng lolo. Ang ginawa ko ay ipakita ang katotohanan. Ikaw ang nagbunyag ng sarili mong ugali. Natahimik ang buong silid. Si Ramil ay hindi makapagsalita. Halatang nabigla sa lahat ng kanyang nalaman. Habang si Luisa ay nakatungo, luhaan ngunit halatang nagpipigil ng inis. At doon, nagpa siya si Lolo Juanito. Hindi niya na kayang ipikita ang kanyang mga mata. Panahon na para harapin ng kanyang apo ang refleksyon ng sarili niyang pagkatao. Matapos mabunyag ang lihim ni Lolo Juanito, nabalot ng katahimikan ng bahay. Tila bawat tiktak ng orasan ay mas nagpapabigat ng damdamin ng tatlo. Si Ramil ay nakaupo lamang, nakayuko at tila nag-iisip. Samantalang si Luisa naman ay hindi mapakali, nakahalukot-kip at panay ang buntong hininga. Ilang minuto pa bago muling nagsalita si Lolo Juanito. Luisa, Aniya, mabigat ang tinig. hindi ko ginustong ipahiya ka. Ang gusto ko lang naman ay makita mo kung anong uri ng tao ang iyong minamahal at kung anong uri ka rin ng tao. Napasinghap si Luisa, halatang apektado. Lo, hindi niyo naiintindihan. Hindi ako sanay sa mga pulubi. Natatakot ako sa kanila. At ayokong maabala. Hindi ka natatakot, Luisa. May naong sagot ng lolo. Ang totoo, hindi ka marunong maawa. At yan ang pinaka-ikinakabahala ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa pagpapalaki sa'yo. Naluwa si Luisa, ngunit pilit niyang ipinapakita ang kanyang pride. So ano lo? Mas pipiliin niyo si Ramil kaysa sa apo niyo? Umiling si Lolo Juanito. Hindi, Iha. Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko lang naman ay natatakot ako para sa inaharap mo. Dahil kahit gaano kayaman o kaganda ang buhay na ibibigay ko sa iyo, kung wala ka namang puso para sa iba, wala ring saysay ang lahat. Tahimik na nakinig si Ramil, ngunit sa huli ay nagsilita rin siya. Luisa, mahal kita, pero sana maintindihan mo, ang pagmamahal ay hindi lang para sa isa't isa. Kailangan rin nating magmahal ng ating kapwa. Kung hindi mo kayang ibahagi yun, paano nating masasabing totoo ang pagmamahal natin? Lalong namula si Luisa. Hindi alam kung papaanong sasagot. So ako pa ang mali ngayon? Ako pa ang masama? Hindi kita sinasabihang mali ka, Luisa, sabi ni Ramil, mahinahon. Pero sana ay magising ka. Dahil kung hindi, baka dumating ang panahon na hindi lang ako ang mawawala sa tabi mo. Kung hindi pati na rin ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Sa puntong iyon, natulala si Luisa. Parang tinamaan ng kidlat ang kanyang puso. Noon niya lamang naramdaman na unti-unting lumalayo sa kanya ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Ang kanyang nobyo at ang kanyang lolo. Pinagmasdan sila ni Lolo Juanito at muling nagsalita. Luisa, hindi pa huli ang lahat. Ang tao ay nagbabago kapag bukal sa kanyang puso. Nasa iyo kung papaano mong gustong makita ng mundo. Pero tandaan mo, apo ha, ang kayamanan at ganda ay lilipas. Pero ang kabutihan ay hindi kukupas. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak, magalit, o umalis. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Nabasag ang kanyang ilusyon na siya ay perpekto. Samantala, si Ramil ay nanatiling mahinahon. Hindi niya sinumbatan si Luisa sa nakita nitong ugali. Bagkus ay naghintay. Sa kanyang puso, meron pa ring pag-asa, ngunit nakasalalay na yon sa desisyon ng dalaga. At sa gabing iyon, natutunan ni Luisa na hindi lamang pagmamahal sa sarili at sa nobyo ang sukatan ng tunay na pagmamahal at relasyon, kung hindi kung papaano silang magiging tao para sa kanilang kapwa. Kinabukasan, maagang nagising si Luisa. Halos hindi siya nakatulog kagabi dahil sa mga salitang iniwanan ni Lolo Juanito at pati na rin ng kanyang nobyong si Ramil. Sa unang pagkakataon, humarap siya sa salamin, hindi upang suriin ang kanyang ganda, kung hindi upang tignan ang sarili
ng mas malalim. At doon niya nakita ang isang imaheng hindi niya nagustuhan. Isang Luisa na maganda sa panlabas, ngunit hungkag sa kalooban. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makaramdam ng pagkailang sa tuwing makakakita ng pulubi sa kalsada. Hindi niya na kayang basta-basta na lumampas na lamang. Ang mga salita ng kanyang lolo ay parang muling bumabalik sa kanyang isipan. Ang kayamanan at ganda ay nilipas, apo. Pero ang kabutihan ay hindi kukupas. Isang hapon, habang papasok siya sa opisina, muling nasilayan ng isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Sa pagkakataong iyon, huminto siya. Nilapitan niya ito at iniabot ang baong pagkain. Nanay, kumain na po ba kayo? Kain na po kayo. Pasensya na po ha. Ito lang po ang meron ako. Nagulat ang matanda at napangiti. Naku, salamat iha. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Habang naglalakad papalayo, may kakaibang gaan sa dibdib ni Luisa. Ngayon niya lamang naramdaman ng kasiyahang hindi kayang ibigay ng mamahaling gamit o papuri ng iba. Hindi nakaligtas kay Ramil ang unti-unting pagbabagong iyon. Sa una, nagulat siya nang makita ang nobya na kusang nag-aabot ng tulong. Ngunit hindi niya ito binanggit, bagkus ipinuri niya na lamang sa simpleng ngiti at yakap. Yan ang Luisa ko, na alam kong kayang magmahal, bulong niya. Samantala, si Lolo Juanito naman ay tahimik na nakamasid. Nakikita niya ang maliit na hakbang ng apo at bagaman hindi ito perpekto, pero sapat na para magbigay ng pag-asa sa kanyang puso. Sa tuwing nakikita niya si Luisa na nagsisikap magpakumbaba, pakiramdam niya ay may bumabalik na liwanag sa kanilang pamilya. Isang gabi, nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap. Lo, Panimula ni Luisa. aminado po ako na mali ako. Nakakahiya ang pinakita ko. Pero gusto ko pong magbago. Hindi dahil sa sinabi nyo, kung hindi dahil sa naramdaman kong kulang talaga ako. Ngumiti si Lolo Juanito at may luha sa kanyang mga mata. Yan ang inaasahan ko, apo. Hindi ko kailangan ng perpektong Luisa. Ang kailangan ko lang ay ang apo kong marunong magmahal sa kapwa. Sa tabi nila, nakikinig si Ramil at hindi may tago ang saya. Luisa, salamat at pinili mong magbago. Hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na aminin ng pagkakamali. Mula noon, naging mas bukas si Luisa sa pagtulong. Nagsimula siyang sumama kay Ramil sa mga outreach program ng kanilang simbahan. Nagbigay ng mga donasyon sa mga nangangailangan. At higit sa lahat, tinuruan ng sarili na huwag umusika kaagad. Unti-unti, ang kanyang kayabangan ay napalitan ng kababaang loob. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang minamahal na Ramil at mas lalo ring nagiging proud si Lolo Juanito. Para sa matanda, ang kanyang plano ay hindi lamang nakapagsisiwalat ng katotohanan, kung hindi nakapagbubukas din ng pintuan patungo sa pagbabago. Nagtapos ang kanilang kwento, hindi sa hiwalayan o pagkawasak, kung hindi sa pagbangon at pag-asa. Dahil minsan, ang pinakamahirap na katotohanang matutuklasan natin ay hindi ang pagkukulang ng iba, kung hindi ang sariling kakulangan na dapat nating baguhin. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!